Good morning sa mga taga Krakow. Pupunta tayo ngayon sa Auschwitz-Birkenau nang walang online ticket at walang reservation. Kaya pipila tayo. Susubukan natin pumasok dahil kailangan namin maipakita sa inyo ang history ng Holocaust ngayong araw na to. Kaya stay tuned! Kung manggagaling sa Krakow City Center, mas madali ang mag-taxi papunta sa Central Station. Ang pakiramdam parang simpleng day trip lang, pero sa totoo lang, iba ang magiging bigat ng destination na ito. Dahil hindi lang ito basta museum o heritage site, isa ito sa pinakamadilim, nakakakilabot na bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ito ang Auschwitz-Birkenau Concentration Camp o Auschwitz-Birkenau Museum. So nandito na kami sa station. Ang madali lang ang pagpunta ng Auschwitz. Unang-una mag-taxi kayo galing dun sa city center kasi mura lang naman ang taxi rito. Ang pagpunta roon sa Auschwitz ay galing dito sa Central Station. Mas easy yon, mag-train. Mas mabilis kasi walang traffic. Okay, so nakabili na kami ng ticket. Hindi naman masyadong mahal. 66 zloty yung para sa apat na tao. Yung 66 zloty ay about 15 euro para sa apat na tao. Ano lang yon, papunta lang. So yung return hindi dito nakakabili, doon pa bibili sa Auschwitz. Wala namang problema kahit doon bumili. Sa tingin ko kasi every 30 minutes yung biyahe. Wala namang limit. At mukha namang hindi nagkakaubusan. Kaya yon. Ito na, nasa loob na kami ng tren. Feeling ko lahat ng nakasakay dito sa tren ito papuntang Auschwitz. Tingnan natin mamaya. Mauubusan naman ito. Parang yun ang final destination. May dalawang option mula sa Krakow City Center. Pwedeng sumakay ng bus or tren mula sa Krakow Main Station. Ang bus usually mas mabilis dahil diretso kang ihahatid sa Auschwitz Station sa Oswiecim at mga 1 oras at kalahati ang biyahe, depende sa traffic. Kung tren naman, aabot ng halos 2 oras tapos maglalakad pa or magta-taxi ng mga 10 minuto pagbaba sa Oswiecim papunta sa entrance ng Auschwitz Concentration Camp. Ang bus ticket ay nasa around 20 to 25 zloty or about 5 euro. Dito na tayo sa Auschwitz at hanap muna kami ng mabe-breakfast dahil hindi pa kami nagbe-breakfast. Sobrang aga ng labas namin ng bahay. Inagahan talaga namin kasi baka mahaba yung pila. Cross finger kasi gusto namin ipakita sa inyo yung kung anong meron doon. Maaring hindi kayo interested sa mga ganung bagay pero maganda ring malaman ninyo. Wow! Charap! Wow! So nandito na tayo sa Auschwitz. Hanapin muna natin yung bilihan ng tickets. Yes! Very good! Walang pila ang bilihan ng ticket. Okay, can we get 4 okay, ticket? but all 4 people has to be there. I have to see them. Okay. All right, I will call. Yeah. Pwede kayong bumili on-site kahit wala na sa online, pero kung bibili kayo ng ticket on-site, kailangan dala niyo yung ID niyo, kailangan meron kayong dalang identification. Ang mabibili niyo lang on-site o ticket ay guided. Wala nang iba. So kung bibili kayo on-site, 40 euro per person. Time ay 11, maghihintay pa kami ng 1.5 hour bago yung aming slot for tour kasi meron kaming oras ng pagpasok. May sticker na kami. Huwag kayong masyadong magdala ng maraming kung ano-anong peripherals kasi may security. Pwede naman, wala namang restriction. Pero dadaan kayo sa security screening. At again, ulitin ko, ID or passport para sa inyong identification. Pwede magdala ng tubig. Yun. Pagkain, hindi allowed. Hindi allowed ang picnic sa loob. Konting-konti na lang, dadating na yung aming tour guide at may papakita ko na sa inyo kung anong meron dito. At itatry kong sabihin sa inyo kung anong meron doon. Pero hindi ako makakapagsalita masyado kasi meron kaming tour guide. Base dito, hindi lang ilang lahi ang nakulong dito at o pinahirapan. Halos buong Europe yata. Kasi dito, tingnan nyo. So, parang spider web yung itsura nung kung saan nanggaling yung mga prisoners dito. Hanggang Oslo, hanggang Greece, dinala sila lahat dito para dito pahirapan at patayin. Dito nakalagay yung 1.1 million na sinasabi ko kanina. At kung paano sila pinatay, ayan, by gas chamber. At yung number ng victims at kung saan nanggaling.
Pagdating sa entrance, ramdam agad ang tahimik na atmosphere. Walang masyadong maingay. Kahit maraming turista, parang may unwritten rule na lahat ay bumababa ang boses. Ang entrance fee ay depende. May free admission kung pupunta ka lang sa site without guide, basta meron kang advance online ticket appointment. Pero highly recommended talaga ang guided tour. About 100 zloty or 20 euro per person. Kasi ang mga tour guide ang mas makakapagbigay ng mas malalim na konteksto tungkol sa mga nangyari noon. At hindi lang basta facts ang mga information na ibinibigay nila, kundi pati kwento ng mga buhay na nawala at ang sistema ng terror noon na may halong emosyon. Saying, the heart bleeds when one looks at the woman exhausted with children on arms. This is how they later will die in the gas chamber. And he's saying the hope that had sustained them all the way here was only a fantasy and illusion. Ito ang Auschwitz I. At dito magsisimula ang ating journey. Pagpasok sa gate, makikita agad ang infamous sign na Arbet macht frei. Ang ibig sabihin sa English, works set you free. Isa itong cruel deception na ginagamit sa lahat upang manatiling kalmado at magpakahirap sa trabaho ang mga dumarating na prisoner mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Kasama ang guide ay iikot sa mga barracks na ginawa nilang mga museum. At dito sa mga kwarto makikita ang mga personal belongings ng mga biktima. Sapatos, maleta, salamin, buhok ng mga babae. Hindi siya isang exhibit lang. Para itong sampal ng katotohanan na bawat gamit na iyon ay may taong nawala ng buhay. Pero symbolic to the kind of the feeling of the dad. Papa, iyak na eh. Papa, umiiyak na yata. Masyadong intense. I think i-discontinue ko na yung video. So after this we will I will talk about the
May mga larawan din ng mga prisoners na may mga nakalagay na pangalan, birthday at date of death. Nakakakilabot makita na marami sa kanila ay ilang buwan lang ang pagitan mula sa pagdating hanggang sa pagkamatay. We will break out, but we have to have help. We need help from outside. So let's see again this courtyard, because all what you see is known as the wall by the prisoners for executions was known as the wall. That all this was secret. So during the day, no one would have permission to come here to escape. Nakikita nyo yan, dyan binibitin yung mga prisoner noon, binibitay, dyan sila binibitan, yan mismo, yan yung actual frame ng bitayan. Isa sa pinakamabigat na parte ng tour ay ang mga original gas chamber at crematorium. Pagpasok dito, wala kang mararamdaman kung hindi lamig at bigat. Parang humihinto ang oras. Tahimik lahat ng tao, walang nagbibiruan. Kahit yung mga normaling maingay na turista, parang mga naputulan ng dila. Several bodies was pushed inside. Napaka-intense nung guided tour kasi na-explain niya lahat ng maayos. Tapos na kami ng part 1, which is the Auschwitz 1. Papunta na tayo dun sa Auschwitz 2. Doon naman sa Auschwitz 2 kung saan yun doon talaga yung sunugan at saka bagsakan ng mga prisoner na bumababa sa tren, by train. Kasi nung last na punta namin dito, hindi kami nakarating ng Auschwitz 2. Ngayon ay makakarating tayo, may papakita ko sa inyo kung anong meron doon. Wala akong expectation kung anong makikita ron. Baka mas intense doon kasi nandoon yung parang mga remains. Tingnan natin, naghihintay lang kami ng bus. Pagkatapos ng Auschwitz 1, usually ay sasakay ulit ng shuttle bus papunta sa Birkenau, mga 3 kilometer ang layo. Libre na ito at kasama sa tour. Sa Birkenau, mas malawak. Dito, mas mararamdaman yung scale ng genocide. Parang endless rows ng barbed wire, guard towers, at barracks, at yung iconic railway tracks papasok ng main gate. Yan yung famous sa mga pelikula, makikita ninyo to. Diyan pumapasok yung tren, may mga dalang prisoner. Dinadrop sa loob na hindi alam ng mga prisoners na ang kanilang fate ay kamatayan na. Ito yung railway tracks na madalas makikita sa mga documentary. Dito kung saan dumadating ang mga tren na may dalang libu-libong tao, kung saan sa kanilang pagbaba ay may seleksyon agad kung sino ang malakas at kayang magtrabaho. Mga taong buhay lang pansamantala. Ang mga mahihina at matatanda ay diretso sa gas chamber. Hawakan natin ang pader. Hawakan natin ang pader. Bumalik ka. Dito pumapasok yung train na may mga dalang prisoner. Tignan nyo naman itong sobrang laki ng field na to, tapos yung mga chamber na ganon. Yan. Na-imagine nyo, ipapasok dyan yung libu-libong mga prisoner. Tapos sasabihin lang sa kanila, ipaliliguan lang sila or i-disinfect lang. And then hindi nila alam na sila pala ay gagas o kaya susunugin.
Ito lang, ipapakita ko lang sa inyo yung isang halimbawa. Hindi ko nakukunan lahat kasi napakarami niyan eh. Tingnan mo. Tingnan nyo. Napakarami, no? So, ang ipapakita ko lang sa inyo ay ilan-ilan lang. Isang halimbawa lang. Para lang meron kayong overview kung ano yung itsura. Tingnan nyo ha. During the day, 2,500 prisoners, because there were only 3 latrines for 15 barracks. For 15 barracks. And inside a barrack, I will explain you in a moment how many prisoners live. But this is the latrine. We start. Yes, not only yes they Yang mga yan, nakikita niyo mga yan yung mga chambers kung saan sinusunog yung mga prisoners tsaka ginagas. Yan. Grabe. Para lang ma-imagine niyo ano kung gaano kadami at gaano kalaki itong field na ito, itong Auschwitz 2. 2 kilometer ang layo at 1 kilometer ang lapad. Ganon kadami na merong 300 chamber at ang plano pala ng mga Germans noon ay gawin siyang 600. Plinano nilang maging doble yung capacity ng area, pero yung doble capacity ng mga prisoner at saka ng mga facility, pero hindi sila naging successful. So ito yung actual couch nung yung isang part ng tren na nagdadala ng mga prisoner dito galing sa iba't ibang lugar. Yan. Because 6 gas chambers had 3 different sizes, from the smallest that were farmers' homes, 2 of them were farmers' homes, to the the middle-sized, and to the largest that were here. Yes, that this compared with the first 3 times, they were 3 times bigger. At habang naglalakad sa mga barracks na sira-sira na, mararamdaman dito yung emptiness. Hindi siya gaya ng Auschwitz 1 na may exhibits. Dito, mostly ruins. Pero mas ramdam ang scale ng terror. Ipapakita din ng mga guide ang mga remains ng mga krematorya na sinabutahe at pinasabog ng Nazi bago dumating ang Allies. Kahit ruins na lang, grabe pa rin ang bigat na mararamdaman sa lugar. When the Russian army liberated the camp, they didn't see this. They saw the barracks. The barracks were not destroyed by the Polish after the war. But this was destroyed by the Nazis, by the perpetrators. So we see the ruins of the ideology. Yes, what was the most efficient? 2 mirror images. On one side men, on one side only women. And here you can see the gas chamber and one lady from Warsaw. It was 1943. There were not many Jews from Warsaw still alive, but they paid a lot of money to get to Switzerland. And obviously when they are here, the woman knows what is going on. And she planned a spontaneous action. What she did, because she was a famous dancer, in the gas chamber she was dancing in front of a guard, and she, in the time when she attracted him, she took his gun and she injured him. And the women that saw this started to jump out, and they were all shot on the backyard of the gas chamber. So this is the place that we'll see now. This was never something that broke out a bigger rebellion, a bigger up. When the survivor comes, he usually says, when I see this, it's a shock for me. When I see how beautiful it is today, with the nature is taking over.
life is taking over. So panic began here, not where the people undressed. This is when panic started, and shortly before, I gave you an example of the woman that was dancing. She was spontaneously planning to do something, but there was never a bigger action of people because they didn't know. This was the perfect lie. So here was the situation of the dancer in the unchanging room actually. Sa may dulo matatagpuan ang isang maliit na memorial na nakatayo para sa lahat ng biktima. Simple lang pero sapat para ipaalala na libu-libong buhay ang nawala dito. Okay, so yun na yung end ng ating tour. Sana ay naipakita ko sa inyo na maayos. Hindi lahat, pero I think sapat yung mga nakuna natin na video. Yung mga important part. Napaka-intense, napaka-emotional. Mahirap i-describe sa isang kagaya ko na walang masyadong alam sa history nitong Holocaust. Pero yung malaman natin para maipasa natin sa ibang tao o sa ibang generations na hindi na alam kung ano ang totoong nangyari noon. So yun lang, sana ay nagustuhan ninyo ang aking video at sana ay huwag ninyong kalimutang mag-subscribe kung sa YouTube kayo nanonood at follow naman kung sa Facebook at sa Instagram. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi and be peaceful. Remember, life is short, make the journey worth remembering. Usually ang tour ay aabot ng mahigit 4 na oras at pagkatapos babalik sa entrance. At sa iyong pag-upo ay bitbit mo ang bigat at pagod kahit matagal ng panahon ang lumipas. Ang mga kwento ng tao, mga mukha sa mga litrato, sapatos ng mga bata, ang railway tracks, lahat yon tatatak sa isipan mo. Hindi ito yung tipong trip na uuwi ka na excited o masaya, kundi uuwi ka na may dalang tanong kung paano nangyari ang ganito at paano nagawa ng tao sa kapwa-tao. Pero at the same time, importante ang mga tanong na yon kasi ito ang reminder kung bakit kailangan bisitahin at makita para hindi makalimutan, para hindi na maulit.